Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jerel Pilarta mula CCF Communications at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw. Salamat po sa mensahe. Kamusta po kayo? Mabuti naman, mabuti sa biyaya ng Panginoon Diyos. Praise God. Para po sa ating question number 1. Kadalasan, ang mga panalangin natin ay tungkol sa ating kapakanan at mga pangangailangan. Pero alam din natin na ang pagdarasal ay napakahalaga sa paglago at paglalim ng ating pagmamahal sa Panginoon. Paano ba manalangin ng mas ayon at kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos? Ayan. Ako, napakagandang tanong yan, Jarel. Alam mo, sa totoo lang, ang ating Christian life naman ay proseso. Nag-grow tayo dahan-dahan. So normal lang yon. But as we are growing in the Lord, and as we are meditating on His Word, learning from the teachers na binigay ng Diyos sa atin, kasi binigay ng Diyos yan to equip us for the work of service. Sabi nga ng Bible, and He gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, some as pastors and teachers to equip the saints for the work of service. So as we are growing in our relationship with God, in our spiritual lives, unti-unti natututo tayo on how to pray. For example, yung tinuro ni Jesus na prayers, yung tinuro niya sa mga disciples. Diba? Simula nun, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Doon pa lang sa unang bahagi, puro sa Diyos At saka palatuntunan ng Diyos. So, sa una, parang hindi ko magets yun Kasi tayo, pag nag-pray, una kagad yung either humingi ng tawad o humingi ng tinapay. Diba? Pero, mapapansin mo, bandang huli pa yung tinapay Pero, yun ay nagmamature ka na in your relationship with God, na doon mo na naintindihan na yung buhay mo is for the Lord. Kaya ang priority mo, yung purihin ng tatay mo, si God, at pagkatapos yung kanyang kalooban, na yung kanyang kaharian talaga maghari sa ating buhay. At ganun din, ma-advance yung kanyang kingdom. So from there, doon mo lang ma-realize, hihingin ko yung tinapay para hindi na ako namumblema doon para ma-advance ko yung kingdom ng Diyos. Pati yung relationship ko sa ibang tao, kailangan magpatawad ako tulad ng pagpapatawad sa akin ng Panginoon. Pati yung kalaban ko sa tukso at saka ipapasa Diyos ko na para hindi na maging hadlang sa pag-advance ng kingdom ng Diyos. So you're growing. So hindi siya automatic, but doon ang ating direction. Kaya huwag ka ma-discourage kapag meron kang ganung paunang experiences. Praise God. So, hindi siya overnight, Pastor, Parang proseso talaga. Praise God po. Para sa ating question number 2, natutunan namin na napaka-importante na mag-encourage sa kapwa upang lumago sa pagmamahal namin sa kanila. Ngunit paano kami makakapag-encourage kung kailangan naming ituwid ang pagkakamali, idisiplina o i-correct ang mga mahal namin sa buhay? Siguro naman sa buhay natin, hindi naman tayo palaging nakakita lang ng mali. Madalas lang ang ating concentration ay ituwid yung mali. Pero maganda rin matuto tayo na i-encourage natin yung mabuti. Kasi parang ang nakasanayan natin, even in our training sa pamilya, yung negative reinforcement. Yung kumbaga tinatawag nila doon, reverse psychology na mo to para matulak mo sila sa kabutihan. Pero ang Panginoon Diyos hindi Ang kanyang utos is encourage. Kasi ang sa Panginoon, tulungan mo muna siyang makita niya yung mabuti, tapos yung mali, isa ka mo ituwid. Hindi ko sinasabing wag mo ituwid Ang sinasabi lang ng Panginoon Diyos, mayroong tamang timing. Kaya kahit sa parenting, mas maganda yung 90% na nagpupuri ka sa mga magandang ginawa ng anak, 10% lang yung correction. At kung magko-correct ka pa, may tinatawag tayong kiss, kick, kiss. Yung mga gano'n, di ba? Pakita mo na yung magandang bagay na nagawa niya. Tapos i-correct mo, saka mo ibalik ulit sa maganda niyang ginawa. Para hindi nakakonsentrate sa mali. Kundi, ma-encourage siyang gawin yung mabuti. Kaya nga, isang advice nga sa marami, hulihin natin yung paggawa ng tama, it-appreciate natin. Tapos yung mali, ituwid lang natin kung kinakailangan. At para sa ating last question, paano namin masisigurado na ang pananaw namin ay ayon sa pananaw ng Diyos, lalo na sa mga bagay na hindi klarong nakasaad sa Biblia? Ayan, yung matinatawag natin mga gray issues, parang paano natin malalaman? Alam mo, ang ganda lang, ang pinaka-utos talaga sa atin ng Panginoon Diyos is to love one another as Jesus loved us. Siguro kung hindi ka sigurado sa issue na paano ba ang tama rito, in terms of, let's say, yung mga specific na command, laging tatanong sa sarili mo, what does love require of me? Paano ako ipapakita yung pagmamahal ni Jesus sa sitwasyon na ito? So mas madali na siguro isipin yon na parang yun, hindi na nakadepende sa
letter of the law, kundi sa heart ng law. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless.